Hello mga idol. At dahil nga marami tayong manggang nakuha dito, ayan, Indian mango. So, babalatan natin to at ating gagawing yung burong mangga. Kasi season talaga ng mangga. Dito lang ito sinukit ko sa katabing bahay namin. Pero wala naman kasing kumakain dito gano. Tingnan nyo. Diba? May malalaki. So, gagawin natin buro. So, mga idol, siyempre, umpisa natin. Babalatan natin ang ating mangga. At ito na nga mga idol, babalatan natin ang ating mangga. At unang attempt ko kasi ng bablog nito, yung hindi ako nag-voice over, pero bakit nagkaroon pa ng copyright? So, kaya ayan, sinubukan ulit natin, voice over na lang para wala ng copyright. Kasi siguro may na-detect siyang sounds na, may music na mahinang-mahina. Hindi ko alam kung bakit na-detect pa yun. So, ayan na nga mga idol, at binabalatan na natin ang ating buburuhing mangga. At kagaya nga na sabi ko, ito ay talagang tagmangga kasi ngayon, sagana-sagana. Dito lang ito sa nahingi ko sa kapitbahay namin. At dahil nga sobra-sobra naman, halos wala namang kumakain, kaya pinakuha niya ako. Sobrang dami, kaya buruhin na lang natin. Actually, first time kong gumawa ng burong mangga. At nanghihinaya nga ako kasi hindi naman mauubos to. At hindi na rin ito masarap pagka tumagal. Kung mahinog man, hindi naman to katulad ng manggang kalabaw na masarap kung pahihinugin. Etong Indian mango, medyo hindi siya ganong pagka nahinog. Ibang lasa. At halos nga matatapos na natin siyang balatan. At siyempre, susunod na natin gagawin ay hiwa-hiwain natin yan para magkasya sa garapon. At ika nga ay tumalab yung lasa kasi ibababad pa natin siya sa asin at tubig. Dahil season nga ngayon ng Indian mango, halos wala namang pumapansin na at walang bumibili. Siguro kung talaga ibebenta mo sa palengke, may pakunti-kunti din na bibili. Kaya lang, dito sa mga probinsya, alam nyo naman, minsan hindi rin mahirap din naman magbenta kasi maraming puno. Pero kung sa parting Metro Manila, medyo mahal-mahal pa rin ang Indian mango doon kasi wala naman sila mga puno at walang tanim na Indian mango. Yun nga lang, dito sa probinsya nga, katulad ng sabi ko, maraming mga puno kaya ayan, libre na, hindi na tayo bibili pa. Natapos na nga nating hiwa-hiwain ng maliliit ang ating Indian mango at yan ang susunod na proseso ay ibababad natin sa tubig na may asin. So, ayan mga idol, panoorin nyo at tuturo ko sa inyo kung paano ang ating gagawin. So, ibababad natin siya at least 8 to 12 hours. So, kailangan lang natin siyang ilagay sa isang malinis na langganita o kahit anong lalagyan at lagyan natin ng asin. So sa dami ng mangga na yan, nilagyan natin ng kalahating tasa. Tapos lagyan nyo ng tubig. Tansyahin nyo na lang. At pwede naman kayo magdagdag ng asin kung sa tingin nyo ay kukulangin dahil medyo marami nga ang ating mangga. Dami Tapos kailangan nakalubog siya sa tubig, kaya dagdagan natin ng tubig At nagdagdag nga tayo ng tubig para lubog sa tubig yung ating buburuhing mangga. At syempre magdadagdag din tayo ng konting asin. At yun nga, katulad ng sabi ko, i-marinate natin, ibababad natin yan ng at least 8 to 12 hours. So mas maganda kung overnight. So sa puntong ito, ginawa nating overnight ang pagbabad. At para mas tumalab yung lasa ng alat sa ating mangga. So yan nga, kagaya ng inyong nakikita, isi-set aside muna natin yan. Ilalagay muna natin yan sa isang lalagyan. Siyempre lalagyan natin ng takip para hindi siya magkaroon ng madumihan. At yun nga, ginawa natin overnight. Hinayaan lang natin magdamag na nakababad na ganyan. Tapos kinabukasan, doon na natin siya binanlawan. Yung lalagyan natin titimplahan pa natin ng syrup ng sugar. Tapos lalagyan natin kung meron ko yung sili, pwede. Yan yung mga idol, after ng overnight natin ibinabad sa asin na may tubig. Babanlawan naman natin.
At yan na nga yung resulta ng ating pagbababad hanggang magdamag at ayan, babanlawan na natin ng 3 beses para mawala yung sobrang alat ng ating burong mangga. So ulit-ulitin nyo lang, babanlawan nyo nga 3 beses kagaya ng sabi ko. So katulad ng ginagawa ko, ayan, nilagyan ko na naman ng tubig, tapos hugasan, at after ng hugasan, itatapon nyo uli yung tubig. And then, sunod na naman, lagyan nyo ulit yung tubig para hanggang maulit nyo hanggang 3 beses. Napakahirap naman mag-voiceover. Sabi nga, tsaga-tsaga lang. Kasi nga, na-copyright, kaya dinilit na lang natin yung unang upload natin. Pero halos ito din yun, kaya binusover ko na lang para mas maigi na yung wala siyang ma-detect ng mga music. Pasensya na nga pala kayo sa aking boses, mga idol. At siyempre, hindi naman tayo sanay din na mag-voiceover. Paminsan-minsan lang, kaya pasensya na kayo. Mambanlaw. Malawan nyo lang maigi. Sorry, marano nyo naman. Masarap ito mga idol, papaki. At huling banlaw na nga yan mga idol. At siyempre, susunod dyan, ilalagay na natin sa garapon. Habang tayo nagpapalamig ng ating, actually nakagawa na ako dyan ng ng yung syrup, yung sugar at saka tubig. Pinakuluan ko lang yung asukal. So ayan, naka-ready na yon at pinapalamig na lang. Kailangan kasi hindi natin siya ilalagay ng mainit dahil maluluto ang ating mangga. So mag-iiba ang texture ng ating mangga. Hindi na siya magiging buro, baka maging lutong mangga. At ayan nga mga idol, natapos na nating hugasan, finally. At yan, siyempre ang susunod niyan, yun nga, lalagay na natin sa ating garapon. At nagpakulo na nga ako ng tubig at nilagyan ko ng 1 tasang asukal. So bali ang sukat niyan ay 1 tasang tubig at 1 tasang asukal. So kung sa tansya nyo ay makukulangin, pwede kayo magdagdag ng 1 tasang tubig ulit, tapos 1 tasang asukal. 1:1 ang ratio, ang sukat mga idol. At tansyahin nyo na lang kung halimbawang matunaw ng asukal at kumukulo-kulo na siya at medyo malapot na ng konti, so pwede nyo na ng palamigin. Talagang hindi ako sanay mag-voiceover mga idol. Normally, mas maganda mag-vlog ka, yung nagsasalita ka talaga ng live habang inaano mo yung ginagawa mo, ini-explain. Pero yung dito sa voiceover, ang hirap. At yan na nga, inumpisa na natin ilagay sa garapon ang ating mangga. At syempre, sinasalansa natin ng maayos sa loob. At huwag nyo masyadong pakapunuin o pakasiksikin. Kailangan magkaroon ng konting space para doon sa ating syrup, para lahat ng parte ng syrup ay mapupunta at manonood sa ating burong mangga. Paalala lang po, hugasan yung maigi ang inyong garapon na ginamit. Kung pwede, banlawan nyo ng mainit na tubig o yung sterilize para hindi siya makontaminate. At kahit po naman ginamitan natin ang kamayan, ay malinis ang ating kamay at naghugas tayong maigi para naman hindi din masira ang ating ginagawang burong mangga. So ayan mga idol, nakagawa tayo ng 3 garapon. Ayan, hindi pa natin lalagyan ng syrup. Pinapalamig pa natin. So kung gusto nyo, lagyan nyo na ang sili. Ayan. Kung gusto nyo mas manghang, damihan nyo na lang ang sili. At nagdagdag nga ako ng kaunting siling labuyo. Pwede nyo nang dagdagan ng marami, depende sa inyo kung gusto nyo mas manghang. Ako naglagay lang ako ng konti kasi nga hindi natin din gusto yung sobrang anghang. At baka hindi rin kumain yung aking mga kasama sa bahay. Kaya hindi ko masyadong pinaanghang ang ating burong mangga. At yan nga, finally, ilalagay na natin ang ating syrup. At malamig na yan. Ibubuhos lang natin yan dyan sa ating garapon. So, tansyahin nyo na lang din. Pwede nyo lagyan hanggang kalahati ng garapon. At yan naman pagka nagtutubig din siya. At saka pwede naman yan siyang i-shake para magpantay ang lasa ng ating buro.
Nakagawa nga pala ako ng 3 garapon. Iba-iba naman ang size ng garapon. Yung isa malaki, yung isa katamtaman, at yung isa maliit. So, okay lang naman at pinagkasya lang natin yung ating mangga na ibinabad at sakto-sakto lang sa ating mga lalagyan. Ayan o. Diba mga idol? Ito ang ating burong mangga. Ayan pa tayo dito. 3 garapon. O, diba? So, ito na ating burong mangga mga idol. Sana. At yan na nga, natapos na natin ang ating paggawa ng burong mangga. So, mga idol, maraming salamat at sana pa-subscribe at pakipollow ng aking YouTube at pa-like na rin. So, maraming salamat sa inyo. God bless.